Attorney Harry Roque. Maayong gabi sa inyong tanan. At isang mainit na pagbati galing kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang huling sinabi po ni Tatay Digong, bagamat ang kanyang katawan nakapilang sa dahig, alam ng lahat na ang kanyang pagmamahal ay nasa bansang Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino kahit nasan man tayo. Alam niyo po, nung tinanggap ko ang trabaho bilang tagapagsalita niya, hindi ko alam na wala palang expiration date. Long after siya'y presidente, kinulong ng mga walang ya sa Malacanang sa dahig si Tatay Digong, at dahil dyan, lalo pong naging importante ang ating katungkulan dahil kung akala nila mapapatahimik nila si Tatay Digong sa kulungan, sila ay nagkamali dahil malaki pa rin ang bunganga ni Harry Roque. Nais ko lang ipaalala sa inyo kung anong kasaysayan ng maisog. Ito po yung linunsad namin ni Tatay Digong Enero 2024. Bakit kinakailangan? Ito po ay isang social movement. Hindi po ito partido. Ito po ay grupo ng mga mamamayan na nananawagan na kinakailangan depensahan ang demokrasya, depensahan ang saligang batas. Patupad itong plano nila sa pamamagitan ng pagre-releasa ng ating saligang batas para maging Marcos forever. Ang hamon po sa ating lahat, kinakailangan maging maisog dahil bagamat nag-anunsyo niya ang ating Presidente Inday Sara Duterte, wala po silang plano na ibigay ang Presidente kay Inday Sara Duterte. Ang sabi po ng ating mga informante, gagawin po daw nila ito sa pamamagitan pa rin ng charter change. Sasabihin nila na dahil sa flood control scam, kinakailangan baguhin ang ating saligang batas. At isusulong po nila itong ngayong taon, yung pagrevisa ng ating saligang batas sa pagtatanggal ng term limits nang sa ganon, Marcos pa rin ang tatakbo sa 2028. Napakalakas po ni Inday Sara Duterte at lahat tayo sigurado kung honest to goodness ang ating eleksyon, panalo na po si Inday Sara Duterte. Pero maitim po mga budhi ng mga walang ya sa Pilipinas. Anong plano nila? Ito daw si Boying Remulla nagpresenta para maging ombudsman. Ang sabi niya, gawin mo akong ombudsman, pakukulong ko yan si Sara Duterte, hindi yan makakatakbo bilang presidente. Ito po ngayon ang hamon sa lahat ng maisog. Ang tanong ko, matapos nilang ikidnap at ipakulong si Tatay Digong, papayag ba kayo na ipagkait sa atin ang Malacanang sa 2028? Alam ko po, sa demokrasya, ang instrumento ay pagboto. Pero kapag nandiyan ang mga Marcos, na hawak ang makina, hawak ang makinarya, hawak ang pondo, ginagamit ang kaban ng bayan, kinakailangan ang unang-una natin gawin, tanggalin muna si Marcos sa Malacanang bago mag-2028 na magkaroon ng malinis at malayang halalan. Tama! Tanggalin! House Marcos! House Marcos! House Marcos! House Marcos! House Marcos! Habang narariyan po ang mga bangag sa Malacanang, hindi po nila ibibigay ang kapangyarihan sa mga Duterte dahil meron silang hilig, kagustuhan na magkaroon ng Marcos forever. Hindi pa sapat yung 20 anyos sa kanyang ama at itong 4 na taon na ibinigay sa kanya ng mga nabudol na Pilipino. Yeah, sayang. Si Sara Kaya kasi. kinakailangan po maging maisog ang lahat. Excited po tayo sa pagtatakbo ni Inday Sara.
Pero hindi po natin dapat antayin ng 2028 dahil habang narariyan ang mga puwersa ng kadiliman, ang mga bangag, hindi po nila papanalunin si Inday Sara Duterte, baka ikulong, hindi patakbuhin, baka dayain ng eleksyon at sigurado na po yan. Hindi lang po yung baka dahil sila ay may hawak ng makina na magbibilang ng boto. Handa na ba kayo? Kaya niyo bang lumaban? Ang libreng edukasyon, ang napakagandang social security system, at ang gobyerno naglilingkod, hindi ginagawang negosyo. Tapos na po ang mga panahon na mangmang tayo sa tunay na anyo ng gobyerno dahil nakita nyo na ang sistema dito sa Europa. Natapos po siguro matanggal ang mga bangag. Kinakailangan baguhin ang ating saligang batas nang sa ganon, gayahin natin ang sistema dito sa Europa. Kinakailangan para maputol ang kultura ng korupsyon sa panig ng mga congressman, mga senador at mga DPWH. Ang halalan ng kongresista at senador dapat base sa partido, hindi sa distrito, nang sa ganon wala nang sakwatan sa parte ng district engineer at mga kongresista. Gaya ng sistema dito sa Austria at ibang parte ng Europa. Tama o hindi? Tama! Ano ba yun? Sino yung nakakalakas ng ito? Kamali. So mga kaibigan, actually, tapos na ako dahil hinihika ako eh. Umubo na ako eh. Tuloy yung ubo ko, naunahan ng utot. Panahon po para maging maiso. Alam ko po para nakakapagod na. Dahil nung minsan, sinipa natin ang ama. Tapos nagpapudol tayo, ibinalik ang anak. Naging mas masama pa dahil at least yung ama na nauna, hindi bangag. Ngayon, bangag na, mahilig pa sa... Hirap na nga yun eh. Mahilig sa... Live on! Bago nyo ako mahuli. Live on! Live on! Dito sa Austria, bago nila ako mahuli, dadaan muna sila dito sa mga maisog na Pilipino sa Austria at sa buong Europa! Ang tanong ko po, sino ang uupo sa Malacanang sa 2028? Sino ang ikukulong sa 2028? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much. So, narinig nyo yun? Dapat naka-orchid na yun sa mga kokote natin, So, we have so much from this. Okay, at this point of time, I would like to give to you the Lady Dragon from USA. Thank you so much. Mabuhay ang lahat ng maisog dito sa Austria! Maraming salamat sa lahat ng organizers at syempre kay Palangga Ben Ripon, kay Ray at sa lahat ng mga miyembro na talaga namang nagtulong-tulong para tayo po ay magtipon-tipon ngayong araw na ito. Gusto ko rin naman i-recognize ang mga taga-Linz dahil hindi na kayo nakarating. Ito pala. So thank you at nandito kayo ngayong araw. So napaka-detalyado po ang binitawang mga impormasyon at salita ni Spokes Harry Roque patungkol sa Bangag o Marcos administration. Lahat naman po kayo kilala ko na dating Bangag supporter. So, nabudol po ako, katulad ni Inday Sara at katulad ninyo, nabudol tayo ng isang adik, isang botomesa na mahilig sa tubig at magnanakaw na presidente na si Marcos Jr. Pero nangyari na nga po yung pambubudol at lahat naman ng pagsisisi at panisi ay tinanggap na hindi lang ni Maharlika kundi ni Inday Sara na paulit-ulit na humihingi ng dispensa sa kanya mga kababayan na bumoto sa isang bangag. Kung matatanda ninyo, 32 million
milyon Filipinos ang bumoto kay Inday Sara at majority doon ay binoto si Bangag. Kaya nagkaroon tayo ng bangag na presidente. Pero ganun pa man, naniniwala ako na inadya ng Diyos ang mga nangyayari ngayon. Although pangit dahil syempre nagsasakripisyo ang ating mga kababayan sa Pilipinas, ang mga pamilya ninyong iniwan, nagsakripisyo sa baha, sa gutom, sa krimen dahil nagkaroon tayo ng bangag na presidente. Pero maganda na rin yun dahil karamihan sa atin nun kasi umasa na ibabangon nila ang Pilipinas. So, binigyan natin ng second chance ang mga Marcos na ibangon. Yung pala, ibinangon lang nila yung kanilang pamilya sa pagnanakaw ng walang humpay. Kaya dapat pumirma na ang mga bulate kay Marcos Jr. Kailangan pumirma na. But nakakalungkot po dahil noong 2022 talagang grabe yung suporta natin. Both Marcos Jr. at kay Inday Sara na umasa lahat tayo na yun nga, ibangon at magkaroon tayo ng magandang bukas. Kaso, ako sa part ko, Agosto pa lang ng 2022, nalaman ko na talagang hindi nila ibabangon ang Pilipinas. That's barely 30 days, July, August, more than 30 days lang. Ako po ay nagsalita na laban sa kay Marcos Jr. at sa kanilang mga katiwalian. Mahirap bilang isang supporter nila na lumabas nung panahon na yon. Imagine, katatapos lang ng eleksyon, tapos wala pang eksena nun between Inday and Marcos Jr. Tapos may isang maharlika na nagdadadakdak sa pagdanakaw sa lahat ng katiwalian. At maaring iba sa inyo doon ay namura ako at later on naniwala kayo dahil halos lahat ng in-expose natin ng na pagnanakaw ng Bangag Jr., lahat ng katiwalian na binanggit ni Spokes, flood control, about sa pagbenta ng gold na binanggit ni Palangga Benry Paul, issue sa smuggling, sa agriculture, sa customs, halos lahat yun in-expose ko yun through our puting ahas na mga nagtatrabaho din sa loob ng Malacanang na hindi nila kinaya ang pagnanakaw ng Marcos Jr. Kaya nga, from August 2022 hanggang ngayon, hindi na lang si Maharlika and Harry Roque ang nagsasalita. Kasama na namin kayo. Dahil nakita ninyo, naramdaman ninyo, talagang binusabos nila ang lupang sinilangan. Kaya tayo ngayong araw na ito at sa mga patuloy na pang-araw-araw nating buhay, manindigan tayo, maging maisog or matapang na labanan ang bangag na administrasyon na araw-araw nagpapahirap sa ating mga pamilyang naiwan doon. Marahil po ang iba sa inyo na anod yung kanilang mga bahay ng mga nakaraang bagyo. Hanggang ngayon, hindi nyo pa naipapatayo ang mga bahay doon. Hanggang ngayon, ang iba sa inyong mga kamag-anak, nagkakaroon pa ng depresyon dahil wala ng mahal sa buhay, dahil nalumos o nalunod dahil sa baha. At dahil sa kapabayaan, pagnanakaw, korupsyon ng Marcos administration. Dito nakita ko sa Austria na napakaganda po ng buhay ninyo. Nabanggit naman ni Spokes, healthcare ninyo, social security system, housing, lahat ng benefits ang ganda-ganda. Pero bakit nandito kayo? Diba? Bakit kayo nagtsatsaga? Mag-spend ng time ninyo, pwede naman kayo matulog. Ang sarap matulog dahil nasa-snow, di ba ngayon? Pero pinili ninyong makasama kami at marinig yung boses ninyo dahil katulad ko, katulad ni Spokes Harry, katulad ninyong lahat dito na umaasa na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Na maranasan sana ng ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kababayan, yung maayos na trato kapag nagkasakit ka. Alam naman natin sa Pilipinas, pag mahirap ka, pag nagkasakit ka, pumunta ka sa ospital, tatanong ka kaagad na ipambayad ka ba? Mamamatay ka dun sa labas ng emergency room. Labas ng emergency room, sa gilid-gilid ng hospital pag wala kang pera. Yun po yung malungkot na katotohanan. Kaya alam ko, bawat isa sa inyo dito, umaasa na magkaroon talaga ng pagbangon at totoong tuloy-tuloy sana
na pagbabago ng Pilipinas na sinimulan ni Pangulong Duterte. At hindi lang yon. Siyempre, nagsama-sama tayo dahil meron tayong isang presidente katulad ni President Rodrigo Roa Duterte na kinidnap, kinulong ng mga hinayupa at dinala sa Hague dahil hindi nila kaya yung ginawa ni PRRD. Kaya ang kanilang solusyon, ikulong na lang, kidnapin, makipagsabuatan sa ICC, sirain ang mga Duterte, at ngayon, yung impeachment ni Inday Sara, para wala ng Duterte mamuno sa atin na minsan nagbigay ng safe na kalye sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Hindi kaya ng bangag dahil wala nang silang intensyon para pagandahin ng buhay ng Pilipino eh. Ang intensyon nila, magnakaw ng magnakaw. So yung mga taong naninindigan, katulad nga ng mga Duterte, sinabi nga ni Inday Sara na ang konteksto ng kanyang speech na hindi siya pinanganak sa mundong ito para makamit yung kanyang own happiness, pero meron siyang misyon, meron siyang omisyon para sa taong bayan at na mabago at maayos ang ating mahal na inang bayan. Ganun pa man, sana po tuloy-tuloy ang inyong pag-ibig sa ating mahal na inang bayan. Dahil kitang-kita naman ang pagkakaisa at bayanihan talaga ng mga Pilipino dito sa Austria. Kaya dahil dyan, mabuhay kayong lahat at patuloy na magmahal sa lupang sinilangan. Mabuhay ang Maisog Austria! Mabuhay ang bansang Pilipinas!